nakalap ng inyong mga tagapagbalitang mandirigma mula sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. 24 oras na laging handang magtanggol sa buong kapuluan. Ito ang Balitang Mandirigma, the Philippine Marine Corps virtual news program. Sa ulo ng mga balita, Philippine Marine Corps nakilahok sa aktibidad ng Bureau of Fire Protection tungkol sa pagdiriwang ng Fire Prevention Month. Live fire exercise ng water assets at mga tropa ng Philippine Marine Corps ikinasa. Para sa balita ng mga brigada, workshop kaugnay sa media production pinangunahan ng 1st Marine Brigade. Female refresher course ng 3rd Marine Brigade bahagi ng National Women's Month. Ito ang Balitang Mandirigma, ang inyong tagapagbalitang mandirigma, 2nd Lieutenant Francis Gonzalez, Philippine Navy Marines. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Mula sa tahanan ng The Most Ready Force, ang Philippine Marine Corps. Ako si 2nd Lieutenant Francis Pauline Gonzalez, Philippine Navy Marines, at ito ang Balitang Mandirigma. Sa imbitasyon ng Bureau of Fire Protection, lumahok ang Philippine Marine Corps sa Fire Prevention Month activity sa Quirino Grandstand, Ermita, Manila, unang araw ng Marso 2024. Nag-ulat mula sa Quirino Grandstand, Sergeant Arnel Balnao, Philippine Navy Marines. Nagilahok ang Water Search and Rescue Team ng Philippine Marine Corps sa Unity Parade na may temang sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa, kaugnay ng selebrasyon ng Fire Prevention Month ngayong buwan ng Marso. Bukod dito ay dala rin ng mga mandirigmang marino ang humanitarian assistance and disaster relief trailer kasama ang disaster response and rescue equipment. Pinakita ng nasabing Unity Parade ang pagkakaisa ng iba't ibang sangay ng gobyerno at kahandaan ng mga ito sa anumang sakuna sa bansa. Ako si Sergeant Arnel Balnao, Philippine Navy Marines, tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office. At ito ang Balitang Mandirigma! Matagumpay na naisagawa ang practical exercise on live firing of small boat operations kasama ang mga mandirigmang marino ng 4th Marine Battalion. Para sa detalye ng balitang ito, nag-uulat Corporal Judenry Ablagan, Philippine Navy Marines. Andito tayo ngayon sa Marine Base Gregorio Lim, Ternate, Cavite upang masaksiyan ang Small Boat Amphibious Assault Live Fire Exercise. Bago ang exercise, isang istriktong pagpaplano at briefing ang ginawa ng mga facilitator at instructor sa lahat ng kasali sa magaganap na live fire exercise. Mariing tiniyak na magiging matagumpay at walang sakunang maaaring maganap sa nasabing aktibidad. Pagkatapos ng briefing ay agad na tumulak ang mga mandirigmang tropa ng Marine Corps sa kani-kanilang mga posisyon. Gamit ang 4 na bagong kagamitang pandagat ng Marine Corps, masinsing isinagawa sa Marine Barracks Gregorio Lim sa Ternate, Cavite ang live fire exercise kasama ang mga mandirigmang marino ng 4th Marine Battalion nitong nakalipas na ika-29 ng Pebrero taong kasalukuyan. Atin pong makikita ngayon nasa aking likuran ang mga bagong asset ng Philippine Marine Corps. Sa pagtitimon ng mga mandirigmang boat crew ng Marine Assault Boat Battalion, nag-simulate sila ng isang raid at amphibious operation mula sa karagatan patungo sa kanilang objective area. Lulan ang mga mandirigma ng Marine Battalion Landing Team 4, sinanay nila ang kanilang mga natutunang kakayahan sa pagsasagawa ng raid gamit ang mga makabagong armas pangdigma ng Philippine Marine Corps. Matagumpay namang na-hit ng ating mga mandirigma ang kanilang misyon sa kabila ng mga obstacles na inilagay ng kanilang mga instructor sa training area. Bukod dito ay walang nasaktan sa nasabing pagsasanay. Patuloy na papanatilihing laging handa ng Philippine Marine Corps sa anumang magiging tawag sa kanya ng kanyang tungkulin ang protektahan at ipaglaban ang bansa sa sinumang magnanais na manggulo sa kapayapaan at kalayaan ng mamamayang Pilipino. Mula dito sa Ternate, Cavite, ako si Corporal Judenry Ablagan, Philippine Navy Marines, nakuulat para sa Balitang Mandirigma. Tunghayan naman natin ang mga balitang nakalap mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga ulat ng brigada. Pinangunahan ng 1st Marine Brigade ang isang musical workshop bilang pakikiisa sa National Arts Month sa Bayangan Norte, Maguindanao del Norte. Nag-uulat Corporal Chris Ivan Solmerano, Philippine Navy Marines. Nagsagawa ng isang musical session na pinangunahan ng artist na si Ginoong Nicky Dumapit na may temang The World is Happy o Lipay ang Kalibutan. Iprinisinta niya ang iba't ibang musical instruments na gawa sa recycled materials at indigenous resources tulad ng kawayan,
sungay ng kalabaw, shells, at mga gamit na plastic cups. Ang workshop ay nagpapakita ng patuloy na pagsuporta ng mga Marines sa paghubog ng kakayahan at kapabilidad ng mga kabataan sa musika at para mapalalim ang koneksyon ng mga kabataan sa environmental consciousness at kultura ng mga Iranon. Para sa mga ulat ng Brigada sa Maguindanao, ako si Corporal Chris Ivan Sulmirano, Philippine Navy Marines, tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office, at ito ang Balitang Mandirigma. Patuloy na isinasagawa ang Female Refresher Course sa Palawan bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Women's Month. Para sa detalye ng balitang ito, narito si Second Lieutenant Jenny May C. Ray, Philippine Navy Marines mula sa Palawan. Di basihan ng kasarian sa nais maglingkod sa bayan. Pinatunayan niya ng mga female Marines ng 3rd Marine Brigade dito sa Puerto Princesa City, Palawan. Patuloy ang isinasagawang female refresher training kung saan pinahuhusay ang kasanayan at kahandaan ng mga babaeng Marines mula sa Marine Battalion Landing Team 3, Marine Battalion Landing Team 7 at Marine Battalion Landing Team 9 bilang kabahagi sa pagtupad ng misyon ng 3rd Marine Brigade sa ilalim ng pamumuno ni Brigadier General Antonio G. Mangroban Jr., Philippine Navy Marines. Ang kanilang kontribusyon at dedikasyon sa pagsiserbisyo sa bayan ay kinikilala dahil sa taglay nitong katatagan at di natitinag na determinasyon sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Mula dito sa Palawan, ako si Second Lieutenant Jenny May C. Ray, Philippine Navy Marines, ang tagapagbalitang mandirigma ng 3rd Marine Brigade, at ito ang Balitang Mandirigma. Patuloy pa rin pong tumatanggap ng mga aplikante ang Philippine Marine Corps. Para sa mga aplikante ng NOCC na malapit dyan sa Zamboanga City, ang inyong Philippine Marine Corps ay magbubukas ng AFSAT schedule mula ika-18 hanggang ika-21 ng Marso at susundan naman ng IQ at Neuro exam mula ika-21 hanggang ika-23 ng Marso. Maaari din kayong magtungo sa Philippine Marine Corps Recruitment Office na matatagpuan sa Marine Barracks, Hydraldo Brown, Fort Bonifacio, Taguig City. O kaya naman ay tumawag sa mga numerong naka-flash sa inyong mga screen. Huwag niyo rin pong kalimutan na i-like ang ating official Facebook page para sa mga bagong kaganapan sa inyong Philippine Marine Corps. Ano ang ginagamit na martial art ng Philippine Marine Corps? I-comment po ninyo ang sagot sa aming comment section dito sa ating Facebook page at YouTube channel ng Balitang Mandirigma. Ang maswerteng mapipili na makakasagot ng tama ay makatatanggap ng regalo mula sa Marine Corps Public Affairs Office. Makikita ang tamang sagot sa ating trivia sa isa sa mga past episodes ng Balitang Mandirigma. Ia-announce namin ang mananalo sa susunod na episode ng Balitang Mandirigma. At yan ang mga balita ng inyong mga mandirigmang marino ngayong linggo. Inaanyayahan po namin kayo na bisitahin ang aming YouTube channel ng Balitang Mandirigma at isubscribe, i-like at i-share ang Balitang Mandirigma. Muli ako si Second Lieutenant Francis Pauline Gonzalez, Philippine Navy Marines, sa ngalan ng karangalan, katungkulan at kabayanihan. Ito ang Balitang Mandirigma.